Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang April. Tubong Aklan. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa isa sa aking mga karanasan nung ako'y nasa elementarya pa lamang. Kung saan ang paaralang aking pinasukan ay sa kabilang baryo. May kalayuan kung saan kami nakatira. Kailangan ng mahaba-habang lakaran bago makarating sa paaralang ito. Pagsasaka ang trabaho ng aking ama na tawagin na lamang natin sa pangalang Nunat. Habang ang ina ko naman ay gumagawa ng banig, tawagin na lamang natin siya sa pangalang Myrna. 5 kaming magkakapatid. Ang ate ko ay nagtatrabaho sa bayan. Ako ang pangatlo at may 2 pa akong nakakabatang kapatid. Isang araw ng Lunes noong dekada 90. Ika-5 baitang ako sa elementarya at ilang linggo na lang ay matatapos ng klase nun. Nung araw na yun ay pumasok ako ng eskwelahan. Habang nasa daan ay marami na rin akong nakakasabayang kapwa ko naman ding estudyante. Habang naglalakad kami, bit-bit namin yung mga tsinelas gawa ng maputik at madulas kasi ding daanan namin. At sa daanan din yung dumadaan ng mga magsasakang humihila ng mga alaga nilang kalabaw na mayroong kangga. Kinakarga nila ito ng mga sako-sakong palay na inaani. Ginagamit nila ang kangga at pinapahila sa kalabaw para mapadali ang kanilang paghahakot ng kanilang naani nun. Dahil sa maputik ang lugar kung kaya't may mga parte na medyo malalim at lubak-lubak. Nakakatakot din daanan ng lugar, lalo sa gabi, at wala ka pang dalang ilaw. Noong mga panahon na ito ay wala pa mga nakatayong poste ng kuryente sa lugar. At sa gilid ng daanan ay may mga nakahilerang mga puno ng kahoy at may mangilan-ngilan pang mayabong mga dahon. Sa kabilang gilid naman ay mayabong na talayban. Wala ding kabahay-bahay sa parting yon ng daan. Maliban na lamang sa dulo ng daan ng yon na merong isang bagong tayo na kubo. May matandang nakatirang mag-isa lamang sa kubo na ito. At ang matanda na ito ay kuno-kunong aswang sa aming lugar. Pero kahit ganun kahirap ang daanan, patuloy pa rin kami sa paglalakad ng mga kasama ko. Nang malapit na kami sa kubo ng matanda, napansin ko ang bintana na nakasarado pa rin. At ang silong naman ng kubo ay sako ang nakatakip palibot sa silong. Maging ang mga kasabayan ko sa paglalakad ay nagtataka din kung bakit ganun ang aura ng kubo ng matanda. Sa ilang ulit naming pagdaan sa lugar, ni minsan ay hindi namin nakitang nakabukas ang bintana ng kubo na yon. Palagi yung nakasarado. Bago naman makarating sa paaralan namin ay may madadaanan kaming isang maliit na balon, kung saan doon kami naghuhugas ng aming mga paa at tsinelas. Pagkatapos naming maghugas ng paa ay doon na kami papasok ng eskwelahan ng hiwa-hiwalay. Dahil papasok na nga kami sa kanya-kanya naming silid-aralan noon. Martes, dating gawin para makapasok sa eskwela. Medyo tinanghali na ako ng gising pero gusto ko pa rin pumasok ng araw na yon. Nagmadali akong naligo, kumain ng almusal at nagsipilyo. Nagbihis ng uniforme at naglakad ng mahaba-habang minuto hanggang makarating na ako sa daanan na nagpapahirap sa aming mga estudyante. Bago ko naman tatahakin ang nakakatakot na daan, ay iniisip ko pa noon na may araw naman kaya kahit ako lang mag-isa ay halos ayos lang naman siguro. Wala namang masamang mangyari sa akin. Pero nang tatahakin ko na yung daanang yon, bagya akong nakaramdam ng konting takot at kilabot. Naisip ko pa noon na babalik na lamang sana ako sa bahay at liliban na lamang sa klase. Pero naisip ko rin na naroroon na ako at konting lakaran na lamang ay makakarating na ako sa paaralan. Muli kong naisip na madadaanan ko yung bahay ng matanda. Tawagin na lamang natin pala sa pangalang Lola Lucia ito. Nang medyo malapit na ako sa bahay ng matandang yon ay natanaw ko siya sa tapat ng kanyang bahay mismo. Nakatuon ito sa gilid ng daanan. Nakatayo lamang siya doon at may hawak na tungkod. Natigilan ako saglit at nag-iisip kung tutuloy ba ako o babalik na lang.
Pero nang ibabaw sa akin ang isipin na konting-konti na lang ay nasa paaralan na ako, kung kaya ang ginawa ko, tumuloy na ako sa paglalakad. At noong papalapit na ako at madadaanan ko na ang matanda, nakatingin lamang ito sa akin. Nilakasan ko ang loob ko na batiin siya ng magandang araw. Pero sa halip na batiin ako pabalik, tinanong niya ako kung bakit mag-isa lamang akong naglalakad noon. Sabi ko naman nauna na sa akin yung mga kasabayan ko palagi tuwing papasok kami ng eskwela. Tumango na lamang ang matanda. Binilisan ko ng paglalakad para makarating na sa eskwelahan na ilang metro na lang ang layo noon. Sa paglalakad ko ay nakita ko na sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Nakita ko'y mga ngipin niya na namumula-mula. Ang suot pa ng matanda ay nakablusang itim at nakapalda ng itim na mahaba. Hanggang bukong-bukong na niya at nakabalabal pa ito ng kulay itim. Napansin ko rin ang mga kuko nito sa kamay na medyo mahaba at madumi. Ang mga paa naman niya ay ganun din. Mahaba at marurumi. May nalalanghap na rin akong nakakasulasok na amoy na nanggagaling sa kanya. Maya-maya ay napansin ko na bumubulong-bulong ito. Dahil doon ay mas lalo ko pang binilisan ang paglalakad. Nilingon ko pa siya at nakita ko na sinusundan niya ako ng tingin habang nakangisi pa rin. Pagkarating ko naman sa silid-aralan namin ay napansin ko na parang wala pang guro namin. Kaya tinanong ko yung mga kaklase ko noon. Dito ay sinabi sa akin ng kaklase ko na wala ang aming guro ng araw na ito dahil may sakit. Nagsisi pa ako kung bakit pa pinilit kong pumasok ng araw. Gayong wala din pala kaming guro. Lumipas ang ilang minuto ay sumama ang pakiramdam ko. Ramdam ko na humihilab ang tiyan ko noon. Bahagya na rin itong sumasakit. Pakiramdam ko, nadudumi ako. Dahil doon ay kagad akong pumunta sa palikuran. May kalayuan pa ang palikuran noon dahil nasa dulo pa ito ng mga silid-aralan. Na kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 5 hanay pa na silid-aralan ang madadaanan ko bago ko marating ang palikurang ito. Pagkapasok ko sa palikuran ay kamalas-malasan pa na walang laman ang malaking timba na pinag-iimbakan ng tubig noon. Dati kasi hindi pa uso yung mga tangke na may gripo sa paaralan eh. Mabuti na lang meron naman dun sa maliit na timba. Kinuha ko ito at lumabas na ng palikuran para umigib sa balon, hindi kalayuan sa palikuran. Doon kami kumukuha ng tubig na iniimbak namin sa malaking lalagyan na nasa palikuran noon. Pagkatapos kong sumalok ng tubig ay kaagad na akong tumayo para maglakad pabalik sa palikuran pero nagulat ako kung bakit naroroon ang matanda. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa kanya. Sumagot naman ang matanda na iigib din daw siya ng tubig noon. Tinawag niya pa akong nene. Nagtaka naman ako kasi wala naman siyang dalang balde. Medyo malayo din ang bahay niya sa mismong paaral namin. Lumapit ito sa akin at nang akmang hahawakan niya ako. Bigla akong umiwas. Sinabi ko sa lola na aalis na ako dahil kailangan ko pang magbawas noon. Tumango naman siya at ngumiti. Nakabawas naman na ako at nawala din ang sakit ng aking tiyan. Sumapit ang uwian sa tanghali. Naalala ko na wala pala akong baon ng pagkain. Lagi ako nagbabaon dahil kung sakaling uuwi pa ako sa pananghalian, malayo yung lakaran. Maswerte na lang kung hindi umulan dahil hindi maputik yung daan eh. Nakakapagod din ang maglakad ng malayo at kadalasan, hindi na ako nakabalik sa hapon. Pero ng araw na yon, nakalimutan ko na ang baon ko dahil sa pagmamadali ko. Kaya naisip ko na uuwi na lamang ako at hindi na papasok sa kinahaponan noon. Habang naglalakad na ako pauwi ay nagkataon pa na wala akong kasabayan. Kadalasan kasi ay nagbabaon na mga estudyanteng nasa malayo ang bahay. Ilang minuto na akong naglalakad at medyo papalapit na ako sa bahay ng matanda. Napansin ko na tahimik ang paligid. Walang ni anumang ingay kahit huni ng ibon. Wala ding alaga ang matanda kahit aso man lang. Napansin ko ulit ang bintana na sarado pa rin. Binilisan ko ang paglalakad at nang bahagya na akong nakalampas sa bahay ng matandang yon. Lumingon-lingon ako sa paligid
habang nagdadasal na sana ay may makasalubong ako kahit na isang tao lang. Medyo kabado na rin ako sa oras na ito at nang palapit na ako sa may mga nakahilerang puno. Natigilan ako nang may napansin kong may tao doong nakatayo. Nilakasan ko ang loob ko at nagpatuloy ako sa paglalakad nun. Iniisip ko na baka nangangahoy lang naman ang taong ito. Nang malapit na ako sa kinaroroonan ng tao, naaninag ko at nakilala na ito ay walang iba kundi si matandang Lucia. Nakatingin ito sa akin. Wala itong hawak na tungkod. Nung ilang distansya na lang ang layo ko sa kanya, saglit akong tumigil sa paglalakad. Hinubad ko yung tsinelas ko at hinawakan ko na ng mahigpit. Nagpasalamat ako dahil iniwan ko ng oras na inambag ko sa silid-aralan. Nang medyo malapit na talaga ako sa matanda ay bigla akong tumakbo ng mabilis ng walang lingon-lingon. Nang sa tingin ko ay malayo na ako sa kinaroroonan ng matanda, naisipan ko na tumingin nun. Hindi ko inakalang sumusunod pala sa akin ang matanda. Kumaripas ako ng takbo at hindi ko napansin ang lubak-lubak na daanan. Hindi ako huminto hanggang natanaw ko na yung bahay namin. Nilingon ko yung matanda pero hindi na siya nakasunod sa akin kaya napanatag ako. Nagpahinga ako saglit bago naglakad papasok sa aming bakuran. Pagpasok ko sa bahay, naabutan ko na kumakain na natanghalian ng aking mga magulang kung kaya't sumabay na rin ako sa pagkain. Habang kumakain ay sinabi ko sa kanila na hindi na muna ako papasok ngayong hapon. Medyo masama po yung pakiramdam ko. Lalagnatin po yata ako. Sinalat naman ni nanay ang noo ko. Napansin niya na bahagya nga yung mainit. Sinabi nito na magpahinga na muna ako at matulog pagtapos ko kumain. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Lalong sumama ang pakiramdam ko. Habang nagluluto si nanay ng hapunan namin, ang mga kapatid ko naman ay nagpapakain ng mga alaga naming baboy. Sinabi ko kay nanay na sumakit ang tiyan ko. Ipapakuha kita sa kuya mo ng dahon ng badyang. Lalagyan natin ang tiyan mo ha. Baka mamaya nabati ka na ng aswang sa daan. Nag-aalalang wika nito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang itsura ng badyang ay kagaya din ng itsura ng gabi. Pero mas malaki at makati ang dahon nito. At ayon sa manggagamot ay kinatatakutan ito ng mga aswang. Kaagad namang nakakuha na si kuya ng dahon. Pinausukan muna ni nanay ang dahon gamit ang apoy ng gasera. Sinalang niya doon ang dahon ng badyang ng papyaw sa loob ng 7 beses. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng asin at langis bago inilapat sa aking tiyan at tinalian ng malinis na tela. Saglit akong nagpahinga sa sofa namin na gawa sa kawayan. Maya-maya ay nagwika na si nanay na maghapunan na kami. Pagkatapos namin kumain ay nagmamatol na si nanay. Ayon sa kanya bakit wala pa si tatay. 7:00 na umano ng gabi pero hindi pa ito nakakauwi. Ang 2 kong kapatid na babae ay magkasamang naghuhugas ng aming pinagkainan noon. Maya-maya ay naglatag na si nanay ng banig. Hubiga na ako habang ang kuya ko naman ay may sarili siyang silid noon. Nang oras na ito ay nag-uusap kami sa sala kung saan naglatag si nanay ng banig noon. Ilang sandali pa ay sinabihan kami ni nanay na tumahimik muna. Ayon sa kanya, parang may naririnig siyang huni ng ibon sa labas. Kasunod nito ay may narinig kaming huni ng ibon na kung tawagin sa amin. Kokok. Ang kokok po ay ibon na kulay pula ang katawan at leeg. Kulay itim naman ang ulo, pakpak at buntot. Ilang minuto din ang paghuni ng ibong yon. Pero makalipas ang ilang minuto, umiba ang huni nito. Unti-unti itong naging huni ng tiktik at wakwak. Doon ako nakaramdam ng takot. Ang ginawa ni nanay ay pumunta ito ng kusina. Kinuha niya ang itak ni tatay na mahaba. Tuloy pa rin ang pagdinig namin ng huni nang biglang nagsalita si nanay ng, "Sinong pinupuntahan mo dito? Kilala kita kaya huwag mo akong subukan." Wala pa rin kasi si tatay ng mga sandaling yon. Muli naman akong nakaramdam ng pagdumi.
Sinabi ko kay nanay na samahan niya ako sa aming palikuran. Pero ayaw akong payagan ni nanay na lumabas doon. Ayon kay nanay, sa plastic na lang daw muna ako dumumi. Lagyan ko lang ng abo nang sa ganun ay hindi mangamoy ang ilalabas ko. Sinang-ayunan ko naman ang iminungkahi ni nanay na doon na lang sa plastic dudumi, pero kahit anong gawin ko, hindi ako komportable sa ganung estilo. Sinabi ko sa kanya na wala naman ng huni, baka pwede na kaming pumunta sa palikuran. Ang palikuran kasi namin noon ay ilang hakbang pang layo. Nakahiwalay ito sa mismong bahay namin. Sako lang din ang dingding at yero. May maraming butas ito. Wala din itong bubong kaya walang proteksyon ang aming uluhan. Dahil sa pamimilit ko kay nanay kaya kinuha niyang itak nun. Sinamahan niya ako na pumunta sa palikuran. Habang nakaupo, pakiramdam ko parang may nakatingin sa akin. Ramdam ko ang pagsitayuan ng buko sa batok. Pagkatapos ay nararamdaman ko na animoy lumalaki ang ulo ko nun. Inikot ko ang paningin ko sa paligid hanggang sa napadako ang paningin ko sa dulo ng butas na yero. Napatitig ako doon dahil may nakita akong pares na mga mata. Napakapula at nagliliwanag ang pares na yon. Tinawag ko si nanay. "Tapos ka na ba?" tanong niya. Hindi ako makasagot dahil abala ako sa pagtitig sa mapulang bagay na nakikita ko noon. Maya-maya ramdam ko na pumasok si nanay sa loob ng palikuran. Maging siya ay nakita niya mismo ang pares na mga mata. Napakatapang ni nanay noon. Hinampas nito ng itak ang yero. Pagkatapos ay minura niyang nilalang. Dahil sa ginawa nito kung kaya't biglang may nagkaluskusan na parabang nagmamadaling umalis papalayo. Nakarinig pa kami ng huni ng parang pato. Alam namin ni nanay na huni ng aswang yon. Dahil wala namang nag-aalagang pato doon sa lugar. Doon na ako tumayo habang si nanay naman ay pinagtataga mga puno ng saging malapit sa palikuran. Habang tinataga niya mga punong ito, panay ang pagsigaw at pagmumura niya. Dahil doon ay tinawag ko na ito para pumasok na kami sa bahay. Sakto lamang na nakapasok kami at dumating na si tatay. "Anong oras na? Bakit gising pa kayo?" tanong nito sa amin. "Inaaswang na kami dito, ngayon ka palang umuwi." Galit na wika ni nanay nun. Nagulat si tatay sa sinabi na yun ni nanay. Dahil doon ay mabilis na kaming inakay ni tatay papasok sa bahay. Pinakwento sa amin ni tatay kung paano namin nalaman na inaaswang kami. Dahil doon ay tinanong ni tatay si nanay kung tinusok niya ba ng itak ang mga mata nang nakita kong nagbabaga nun. Pero sabi naman ni nanay na hindi na niya iyon naisip kanina dahil natakot na rin siya. Sinabi ko kay tatay na ang mga tanim niya mga puno ng saging yung pinagtatataga ni nanay nun. Hindi naman nagalit si tatay. Ayon sa kanya ay pangunahing taguan ng aswang ang mga malalaking puno ng saging. At kung minsan, ginagamit pang panlin lang ng mga aswang ang katawan ng saging na yon. Kung kaya't mainam na putulin na ito para hindi na makatago pa doon ang nilalang. Doon ko na rin ikinuwento sa kanila ang naranasan ko ng araw na yon. At doon ay napagtanto ni nanay ang dahilan ng pagsakit ng tiyan ko. Nang mga oras na ito ay unti-unti nang nawawala ang sakit na yon. Pero pumalit naman ang matinding pangangate na nararamdaman ko. Ayon naman kay tatay ay natural lamang umano na makakaramdam ako ng pangangate dahil nilalabanan ng gamot ang pagmamarka sa akin ng aswang. "Tiisin mo lang yan. Wag mong alisin ang dahon sa tiyan mo Wika pa sa akin ni tatay. Ginawa ko ang lahat ng paraan para malabanan ko ang kate na dulot ng dahon. Kinaumagahan na araw ng Miyerkules. Hindi ako nakapasok. Yung tangkay ng dahon na nilagay sa akin ay durog na. Habang ang mismong dahon naman ay animoy binilad sa matinding sikat ng araw. Naging tuyong-tuyo ito na animoy matagal nang nakababad sa tiyan ko. Hindi na ako pinayagan ni nanay na pumasok sa eskwelahan sa kadahilan ng hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko noon. Kapag tumayo ako ay nakakaramdam ako ng pagkahilo. Dahil doon ay muli akong pinagpahinga ni nanay. At yun na nga, may trangkaso ako noon kung kaya't binilan ako ni nanay ng pangunahing gamot. At syempre yung pambansang gamot natin noon na Royal at Skyflakes. 'Yung tangkay ng dahon na
Habang kinakain ko ang binili na biskwit ni nanay, may tumatawag at kaagad ko namang nakilala kung kanino ang boses na yon. Yun ay ang boses ng kaibigan ko na si Jenilyn. Akala niya ipapasok ako ng araw na ito kaya naisip niya na sabay na sana kami sa pagpasok pero nalaman nito na may sakit ako. Kaagad naman na siyang nagpaalam sa mga magulang ko at sa akin. Sasabihin niya na lamang umano sa kaklase ko o hindi kaya ay sa guro ko na may sakit ako noon. Kinahapunan ng araw ding ito ay hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko. Dumating sa bahay ang lola ko na isang magaling na albularya. Kinausap ako ni lola kung ano ba ang nangyari sa akin. Hindi ko naman alam kung paano isasalaysay kay lola mga pangyari kaya sinanay na ang nagkwento sa kanya na inaswang kami nung nagdaang gabi. Sinabi niya rin kay lola kung ano ang naranasan ko noong papunta ako at pauwi galing sa eskwelahan kahapon. Pinagkainteresan ka na Lusuya, apo. Hindi niya siguro alam na apo kita. Wika ni lola. Ayon pa sa kanya ay mababa ang dungan ko. Kaya ganoon ang nangyari sa akin. Sinabi niya na mabilis akong tinabla ng orasyon ng matandang aswang. Ayon pa sa kanya na mabuti na lamang at hindi ako dinumog nun. Medyo malayo kasi sa amin ang bahay ni lola eh. Nasa kabilang baryo siya nakatira. At malayo-layong lakaran ang kinakailangan bago makarating kung sa mismong bahay ni lola. Kasama ni lola sa bahay si lolo at ang tiyuhin ko na wala pang asawa. Tinanong ni nanay si lola kung paano niya nalaman na may sakit ako. Ay naman kay lola ay naramdaman na lamang niya na may hindi magandang nangyari sa amin. Kaya't pumunta ito sa bahay at dumalaw. Ayon sa kanya ay pumunta siya sa bahay para alamin kung meron nga bang hindi magandang nangyari. At hindi nga siya nagkakamali. Dagdag pa niya na dapat noong mga nakarang araw pa sana siya dadalaw sa amin kaso may ginagamot siya na anak ng kumari niya. Sinabi nito na ilang araw na may sakit yon. Naisip ko na siguro ang gabay ni lola ang nagparamdam noon sa kanya na may sakit ako. Dati kasi habang nagkikwento si lola sa aming mga apo niya, ay nabanggit niya ang kanyang gabay. At sa pagkakatanda ko pa na isang kapre yon. Pero hindi ko na yon binanggit pa sa kanya. Noong mga panahon kasi na ito ay hindi usong pumunta sa doktor o ospital para magpatingin o magpagamot kung may nararamdamang hindi maganda sa katawan. Kaya kadalasang takbuhan pag magkapilay ay hilot. At kung sa buntis, kumadrona. At sa albularyo naman kung sa pakiramdam ay masakit at parang inaaswang. Lalong-lalo na yung mga malalayo ang mga tirahan. Lalo na kung bandang bundok na ang tirahan. At yun na nga sir, ginamot ako ni lola. Humingi ito ng luya kay nanay. Sinabi niya na huwag idiretso ng abot sa kanya. Pinalapag niya kay nanay sa saigang luya. At ganoon na nga ang ginawa ni nanay. Kinuha ni lola ko ang luya sa may sahig. Kumurot ito ng konti sa luya. Pagkatapos ay bumubulong-bulong siya ng orasyon. Ilang beses niya pa yun ginawa pagkatapos ay hinihipan niya ang bunbunan ko. At gamit ang luya ay ginuhitan niya ng pakrus ang noo ko at mga pulso ko. Pati ng tiyan ko sa may bandang pusod. Pagkatapos niyang gawin yun ay binalot niya ang luya sa suot kong damit at tinalian. Ayon sa kanya ay hayaan ko lamang doon ang luya at huwag kong tatanggalin dahil yun ang magsisilbi kong proteksyon laban sa nilalang. Maya-maya ay dumating na rin si tatay. Binati nito si lola at doon ay nag-usap sila lola at tatay nun. Sinabihan din ni lola si tatay na magpasok muna ng kahoy sa may silong na sisigaan ito bago siya uuwi. Ayon sa kanya ay mas maganda na magsiga sa silong nang sa ganon ay hindi makakapasok ang nilalang ng dilim, partikular ng aswang. Sinunod naman siya ni tatay, habang ako naman ay nakahiga na sa may sofa. Hindi nagtagal ay nakaidlip naman ako. Makalipas ang 1 oras ay ginising na ako ni nanay para maghapunan na. Maaga talaga kaming naghahapunan noon dahil pagpatak ng 7:00 ng gabi, matutulog na kami. Natuwa ako ng gabing yon dahil sa bahay natutulog si lola.
Gustong-gusto namin magkakapatid pag pumupunta ito. Marami kasi itong kwento tungkol sa kanyang mga karanasan sa panggagamot. Marami pa. Pati din kaming magpipinsan sa tuwing magkasama-sama kami. Lalong-lalo pag doon kami matutulog sa bahay ni Lola. Habang naghapunan ay kinakausap ako ni Lola tungkol sa matandang si Lola Lucia. Sinabihan ako ni Lola na umiwas ako sa matanda kapag makakasalubong ko ito sa daan. Ayon din sa kanya na wag magpapahawak. Lalong-lalo na sa ulo ko dahil pwede akong matampong ng aswang kapag nahawakan ako nito sa ulo. Ayon pa sa kanya kapag nakikita ko si Lola Lucia, magbulong ako sa isip ko na aswang-aswang at purya usog. Nang sa ganoon ay mauunahan ko siya sa dungan. Ayon pa kay Lola na kailangan ay ako ang unang babati sa matanda. Nang sa ganoon ay hindi nito ako matalo sa dungan. Sinabi ni Lola na kaya sumakit ang tiyan ko dahil nausog din ako ng matanda noon. Sinabi ni Lola na tinaasan na niya ang dungan ko. Ganon pa man ay hindi ko alam kung paano niya ginawa ang pagtaas nito. Marahil nga ayun na ang mga orasyon na ginawa niya kaninang pagbulong-bulong ng kung anong dasal habang ginagamot niya ako. Pagkatapos ng hapunan at nakapagligpit ay nahiga na kami. Masaya ako dahil katabi ko si Lola. Maayos naman na lumipas ang gabi na wala namang paramdam o huni kaming narinig. Marahil ay alerto na ang aswang na nasa bahay si Lola ng gabing yon. Kinabukasan naman ay maaga pang umuwi si Lola. Ayon sa kanya ay marami pa siyang gagawin sa bukid. Mahilig kasing magtanim si Lola ng mga gulay, bulaklak na halaman at prutas. Nagsisilbi niya rin itong kabuhayan dahil maraming bumibili sa kanya. Araw ng Biyernes, umuwi si ate galing trabaho dahil day off niya tuwing Sabado at Linggo. Muli siyang babalik tuwing Lunes na umaga. Pasado 5:00 na nang dumating sa bahay si ate. Bihira lang ang mga sasakyan na bumabiyahe galing bayan papunta sa aming lugar. Kumula naman sa pinakabayan ay dinadaanan kaming shortcut para mapabilis ang aming paglalakad pa uwi sa aming baryo. At ang daanan din yan ay masasabi ko din na medyo liblib. Maraming talahib at maraming nagtataas ang mga punong kahoy. May mangilan-ngilang mayabong ang mga dahon ng malaking punong kahoy na yon. Yung mga bahay pa sa lugar na yun ay malayo ang agwat sa bawat isa. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng karanasan si ate sa daanan yon. Ayon sa kanya, natagalan siya sa pag-aantay ng masasakyan pa uwi sa aming lugar. Nakatambay lamang siya sa gilid ng kalsada at nagbabaka sakali na may dumaang tricycle noon. Bihira lang talagang bumabiyahe ng tricycle papunta sa lugar namin. Konti pa lamang ang may tricycle at bihira lamang ang pumapasada papunta sa aming lugar. Hindi pa masyadong uso noon ang angkas. Kalahating oras nang naghihintay si ate pero walang dumadaan noon kaya naisipan niyang maglakad-lakad na muna. Nagbabaka sakali na meron siyang makakasalubong na tricycle. Meron namang dumaan pero punong-puno yun ng mga estudyante. Naisip ni ate na kapag maghihintay pa siya, ay mas lalo siyang gagabuhin pa uwi. Dahil mula sa bahay ay nasa kalahating oras ang biyahe papunta nga sa amin. Mula naman sa amin ay kailangan pang maglakad ng kulang-kulang 1 oras bago makarating sa sitio kung saan kami nakatira. At dahil pahinto-hinto ang tricycle, marami ang mga bumababa kung kaya't natagalan pa si ate na nakarating sa amin noon. Sa awa ng Panginoon, nakarating ito bago pa tuluyang dumilim. Pero dahil sa may kalayuan ng sitio namin kaya inabot pa rin siya ng dilim sa may daan. Ayon kay ate, habang naglalakad siya ay may nakasalubong siyang matandang nakabalabol ng itim. Nakablusang itim at mahabang palda na hanggang sakong. May hawak din itong tungkod na ginawang baston. Pasalubong ang paglalakad ng matanda sa kanya. Tinignan nito sa mukha ang ginang kaya nagkatitigan silang dalawa. Kung kaya't nakikilala naman ni ate ang matanda. Yun ay walang iba kundi si Lola Lucia. Dahil doon ay hindi niya pinansin ang matanda dahil naririnig niya rin na kuno-kunong aswang ang matanda sa lugar namin. Dumiretso ito sa paglalakad. Pero nang lumampas na siya sa matanda, ay may naamoy ang ate ko na nakakasulasok.
Humahalo sa hangin ang amoy na hindi niya maintindihan kung anong klase. Nakakasulasok daw talaga. Sabay ng pagramdam ni ate na nagtatayuan ang kanyang mga balahibo sa patok. Dahil doon ay kinuha niyang rosaryo na nasa loob ng kanyang bag at nagdadasal siya habang naglalakad. Nang ginawa niya ito ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Patuloy niyang tinatahak ang daanang yon. Sa kanyang paglalakad ay niisipan niyang dumaan na lamang sa shortcut para mapabilis ang pagdating niya sa bahay. Ayon pa kay ate na habang tinatahak ang daan, naririnig niya umano ang mga dahon. Animoy may malakas na hangin ang nagpapagalaw. May naririnig na rin siyang panakanakang tunog ng ibon. Animoy nagsasagutan ng mga huni. Nakakaramdam siya ng kilabot habang naririnig niya ang mga huni. At nang nasa kalagitnaan na siya ng daan, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya noon. May naririnig na rin siya na may naglalakad at sumasabay sa kanya. At nang nakaramdam na si ate ng hindi maganda, hinigpitan niya ang hawak niyang rosaryo. Hinubad niya rin ang suot niyang tsinelas at binitbit ito bago tumakbo ng mabilis. Hindi daw siya lumilingon hanggang sa nakarating si ate sa bahay. Bagya pa siyang humihingal habang dahan-dahang umuupo sa sofa namin sa sala. Nauuhaw din siya at tagaktak ang kanyang pawis. Nagtaka si nanay kaya tinanong niya si ate kung napaano ito at bakit ganun ang kanyang itsura noon. Ang akala ni nanay ay hinabol si ate ng aso at doon ay naikwento ni ate ang mga naranasan niya sa daan. Dahil sa sinabi ni ate, kaya nagkwento si nanay ng naging karanasan ko noong mga nakaraang araw. Maging ang nakita naming pares ng nagliliwanag na kulay pulang mata na nakasilip sa butas na yerong ginawang dingding sa aming palikuran. Maya-maya, nagaya na si nanay na maghapunan, habang si tatay ay nagsisiga sa silong noon. Pagkatapos magsiganing tatay ay sumama din naman ito sa amin sa pagkain. Pagkatapos namin kumaing mag-anak, naglatag na rin si ate ng aming higaan. Tabi-tabi kaming natutulog na magkakapatid. Ang kuya ko lamang ang may sariling silid dahil siya lang ang nag-iisang lalaki sa aming magkapatid noon. Habang nakahiga at nagkikwentuhan kami ni ate, may narinig kaming ingay sa labas ng bahay. Animoy huni ng inahing manok na mangingitlog ang huni na yon. May panaka-naka na ring tunog ng wakwak. At sa uri ng huni nito ay masasabi ko na nasa malapit lamang ang nilalang na yon. Narinig yun ni tatay. Dahil doon ay tumikim muna siya bago nagsalita ng, "Gabi-gabi ka na lang dumadalaw ah. Hindi mo ba talaga ititigil yung pangungursada sa mga anak ko? Umanda ka bukas, umagang-umaga palang pupuntahan na kita." Wika niya noon. Dahil sa tuloy-tuloy pa rin ang paghuni ng hayop kung kaya't bumangon na si tatay. Kinuha nito ang mahaba niyang itak na madalas niyang dinadala kapag umiikot ito sa aming palayan. Lalabas na sana si tatay sa bahay nang bigla na lamang may narinig kaming animoy may bagay na tumama sa isang nilalang na yon. Kasunod nito ay ang malakas na hiyaw na animoy nasasaktan. Nakarinig din kami ng mga pagaspas ng pakpak palayo. Sa pagkakataong ito ay tuluyan ng lumabas si tatay ng bahay. Doon na namin narinig ang mga boses ng kalalakihan na nagsasabi ng, "Ayun, nandun! Habulin natin ang bilis!" Wika ng isa. Tanod yun. Doon namin nalaman na hinahabol na talaga nila ang nilalang. Nagkataon na sa bahay nila yon na abutan. Doon na tuluyang lumabas ng bahay si tatay at sumama sa mga tanod. Takot na takot kami nun. Nanatili kaming gising hanggang sa muling nakabalik ng bahay si tatay. Doon namin nalaman na pinatulis na bagakay palang tumama sa nilalang. Hindi na nilito nahabol dahil sa mabilis pa itong nakatakbo palayo. Kinabukasan ay pinuntahan ni tatay ang bahay ng matanda. Pagdating niya doon ay nadatnan niya ang mga tanod na kasama niya kagabi sa paghabol sa nilalang. Pero wala silang naabutan sa bahay ng matandang yon. Nagkalat na rin ang kagamitan nito sa sahig na animoy. May nanggulo sa loob ng tahanan ng matanda. Nakaamoy din sila ng nakakasulasok at nakakita din sila ng mga tuyong dugo sa sahig nun.
Inisip nila na umuwi pa ang nilang sa bahay nito at kumuha ng mga mahahalagang gamit. Nakita din nila ang bagakay na ginamit nila sa paghunting sa nilalang nung gabi. Naroroon yun sa likurang bahagi ng bahay kung saan naroroon ang maliit na sapa. Base na rin sa natuyong dugo sa bagakay. Alam nilang hindi na rin magtatagal pang buhay ng nasabing aswang. Sa pagkawala ng matanda ay nawala na rin ang takot naming maglakad papunta sa eskwelahan. Hindi na rin namin muli pang nakita ang matanda. Pagkatapos ng pangyayaring yon.